Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Alpha and the Omega, the Creator of heaven and earth, for He is very persistent in pursuing us, so that we may get back to His fold. And so He sent Jesus Christ to us to reunite us to our Father. Kaya ngayon, na-reunite na tayo kay Almighty Father because of Jesus Christ's blood. Yung sacrifice ni Jesus Christ. He gave His life for His friends. And we are the friends of Jesus Christ. At dahil sa friend natin si Jesus Christ, tatay natin si Almighty Father. And we have the Holy Spirit comforting us. We should never be afraid. Dito sa Bible, madaming beses binanggit yung do not be afraid. So, sinearch ko, no? So, it was mentioned 365 times sa Bible yung do not be afraid. Kaya tayo, we'll never be afraid because we have our Father, we have Jesus Christ, and we have the Holy Spirit. Patuloy tayo magbabasa ng Bible, patuloy natin kausapin si Almighty Father in the name of Jesus Christ and through the power of the Holy Spirit to strengthen us. So last time we read Micah chapter 3. So it's about the rulers of this world and the religious leaders. May mga taong nag-rule dito sa mundo. They are arrogant and boastful and very greedy. Nananakit ng mga tao. Lahat tayo nananakit ng mga tao. No? Bawat isa sa atin kasi, tayo, ruler. Ruler tayo ng isang city, ruler ng isang bansa, ruler ng isang family, ruler ng isang organization. Lahat wicked. Ruler tayo ng buhay natin dahil kinokontrol natin yung sarili natin na buhay na dapat ibibigay natin yung ating buhay kay Almighty Father, but instead we are being rebellious. At yung mga religious leaders, nagpapabayad sila para lang sa mga tao, para i-bless nila, nagpapabayad sila. At yung mga prophets, no? Ang mga prophets, hindi lang ito ay mga soothsayers, kundi pati mga newscasters, mga anchorman, mga weather forecasters, mga speakers, mga ano pa ba? Mga emissary, yun. Ministers, envoy, publicists. So maraming klase ang prophet. Saan galing yung kinukuha ng mga prophet na ngayon, ng mga announcer, sa kanilang mga pinag-aaralan at sa kanilang mga leaders. So, nababayaran sila. At dahil doon, yung justice sa mundo, nape-pervert or twist dahil yung namamayani dito sa mundo
ay puro greediness. Kaya lahat may kabayaran, ano? Kaya yung justice, natitwist or napapervert. Lahat na lang, bawat kilos o galaw ng tao, nanghihingi ng pera or lagay, corrupt. Para iboto mo ang isang tao, anong gagawin mo? Hihingi ka ng pera. Para iboto ko tayo, hihingi akong pera. Di ba ganon? At tapos ano pa yung mga politicians? O para maging maayos ang lugar, kailangan may lagay ako dyan. O ganon. Lahat na lang. Government officials, ano pa ba? Sa negosyo, para makuha mong isang kontrata, kailangan merong lagay din. Nakakalungkot, di ba? Wala nang honest na tao. Paano lang tayo magiging honest? Lalapit tayo kay Almighty Father, hingi tayo ng kapatawaran. Dahil isa tayo sa mga sumisira ng mundo na to. Kaya ang mundo, it shall be plowed like a field. At magiging ruins. Dahil rampant ang injustices, wickedness, and evil deeds. Kaya i-renovate ni Almighty Father ang mundo na to. Tatanggalin niya yung mga wicked people. Dahil yung mga wicked people, sinira din ang mundo na to. Inilipat ang mga bagay sa hindi dapat paglagyan. Kung ano-ano ang mga iniimbento. Inventors of wickedness. Hindi magtiwala kay Almighty Father. Gusto ng tao ay control. Lahat gusto natin kontrolin. Education, gustong kontrolin. Population, gustong kontrolin. Economy, gustong kontrolin. Ang nature, gustong kontrolin. Hindi pwede kay Almighty Father yan. So, dito na tayo sa Micah chapter 4. Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and peoples shall flow to it. Darating ang oras, in the latter days. Hindi ito religion, ano? Yung latter days na religion, na nakasulat ito, in the latter days. Sabi niyo, ano ka ito? Religion ito, latter days saints ba ito? Hindi. Kasi sa ibang version, ang latter days ay last days. So in the last days, so tayo, nasa saan tayo ngayon? Nasa last days na tayo. That the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and peoples shall flow to it. So lalapit ang mga tao kay Almighty Father. Nababasa rin to sa Acts chapter 2 verse 17 to 18 to verify. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. All flesh. Babae at lalaki. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my men servants and on my maid servants I'll pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Men servants and maid servants, babae at lalaki. So hindi lang lalaki ang pwedeng mag-prophesy, na binibigyan ni Lord ng gifts of prophecy. Pati na rin ang mga
babae. Ang hindi lang pwede sa babae ay ang maging isang leader ng congregation or maging isang preacher or pastor. Hindi pwede ang babae. Hindi ako pastor. Binabasahan ko kayo ng Bible. Hindi ako leader. Ha? Na nakasulat din sa Joel chapter 2 verse 28, yung, "It shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and young men shall see visions." Okay? So, bine-verify. Na-verify sa New Testament at nakalagay pa rin sa Joel. Bubuhos ni Almighty Father ang kanyang Holy Spirit sa mga tao sa last days. "Many nations shall come and say, Come and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion the law shall go forth, and the word of the Lord from Jerusalem." So ito ay isi-share ng mga tao ang salita ng Diyos sa kapwa-tao nila. Dahil nga sila ay filled ng Holy Spirit at ibinuhos ni Almighty Father ang kanyang kabutihan sa mga tao, pati na ang kanyang mga salita na iintindihan na ng mga tao. Kaya ang mga tao ngayon ay nag-share ng Word of God. So dito na tayo sa verse 3. "He shall judge between many peoples and rebuke strong nations afar." So si Almighty Father, i-judge niya ang mga tao. "And rebuke strong nations afar." At he will castigate the arrogant and the stubborn. Yung rebuke, no, i-castigate, no, kakastiguhin, pagsasabihan, paggagalitan or pangangaralan ni Almighty Father. Paano ba mangaral si Almighty Father? Nangangaral si Almighty Father sa pamamagitan ng mga bagay na hindi natin ina-expect, like trials and tribulations, no? Isunod natin to, no? Line third line of verse 3. "They shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore." Ayaw na ng gulo ng mga tao. So dito sa may Joel chapter 3 verse 9 to 11, nakalagay dito kasi, "Beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears." Pero dito naman sa Micah, nakalagay, "Swords into plowshares, spears into pruning hooks." Kabaliktaran. Dito sa Joel, yung mga plowshares mo, yung mga panghukay mo or gapas mo, gagawin mong weapon, no? Swords and spears. Pero dito sa Micah, anong gagawin? Imbis na weapon, anong gagawin? Hindi na weapon, kundi ibabalik sa plowshares and pruning hooks, magtatanim. No? Imbis na makikipag-away, magtatanim. Ano ang itatanim natin? Salita ng Diyos sa bawat puso ng tao. Pagmamahal ni Almighty Father ang itatanim natin. Imbis na puro kaguluhan. "Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore." Kaya nga hindi na makikipag-away dahil gusto na natin ng peace. "But everyone shall sit under his vine and under his fig tree, and no one shall make them afraid, for the mouth of the Lord of hosts has spoken." So sa oras na to, everyone will be at peace because of the Almighty Father's words. Sa mga salita ni Almighty Father, tahimik ang mga tao dahil pinapalaganap natin ang salita ni Almighty Father. Verse 5, "For all people walk each in the name of his God." Lahat ng tao, naglalakad sila
Dahil sa meron silang mga deities. But, sinunod dito, but we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. Tayo na mga followers, the Almighty Father and Jesus Christ, we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. Verse 6, in that day, says the Lord, I will assemble the lame, I will gather the outcast and those whom I afflicted. Oo, inafflicted tayo. We were afflicted by the Almighty Father. Inamin ni Almighty Father. Bakit tayo na-afflicted? Bakit tayo nasugatan? Bakit tayo naging lame? Bakit tayo naging outcast? Tinuruan tayo ni Almighty Father ng lesson para makabalik sa Kanya. Naka-experience tayo ng pains and sufferings para matuto tayo. Kaya nga sabi dito ni Almighty Father, and those whom I afflicted. Pagsasama-samahin ko, I will assemble the lame. Dahil si Almighty Father, pag pinagalitan niya tayo, no? Durog tayo. Ha? Nagiging lame tayo, nagiging outcast tayo. Kaya tayo nagiging outcast kasi hindi na natin pinapractice yung mga bagay na gusto ng mundo na to. Kaya nagiging outcast tayo. Ang sinusunod din natin ay si Almighty Father. Hindi tayo sumusunod sa agos ng buhay dito sa mundo. Kaya nagiging outcast tayo. Iba na ang ating path na sinusundan. Ang path na ni Jesus Christ ang sinusundan natin. At nakabalik na tayo sa tatay natin. Kaya ibig sabihin ng gano'n na outcast na tayo. Kaya nga 'di ba sabi 'di ba dito sa Book of Revelation, come out of her my people. Sa Revelation chapter 18 verse 4. Kaya tayo ay outcast. Hindi na tayo nakikipartake sa mga wickedness ng mundo na to. Verse 7, I will make the lame a remnant. Diba lame, I will assemble the lame, and then I will make the lame a remnant. Kokonti na lang ang lame. And the outcast, a strong nation. Remnant, at pero strong naman. Kahit kokonti lang, strong naman. Bakit? Dahil ang papalakas sa atin si Almighty Father. So the Lord will reign over them in Mount Zion from now on, even forever. Kasi tayo na mga followers of Jesus Christ and the Almighty Father, we are not of this world. Mababasa natin to sa John chapter 8 verse 23, John chapter 17 verse 16, and John chapter 18 verse 36. Gaya ni Jesus Christ, si Jesus Christ, He's not of this world. Kaya tayo, hindi rin tayo dito sa mundo na to. Iba rin tayo. Kagaya tayo ni Jesus Christ, dahil followers tayo ni Jesus Christ. So John chapter 8, no? Gusto niyo makita? Sino bang kausap ko? Sabi ni Jesus Christ, dito sa John chapter 17 verse 16, they are not of the world, just as I am not of the world. Gaya ni Jesus Christ, we are not of this world. Kaya nakita niyo si Jesus Christ, iba siya, makisalamuha sa tao. Iba ang kanyang mga ways. Kasi ang ways ni Jesus Christ, holy. And He is for truth, justice, righteousness, and mercy. Kaya tayo, ganun din. At Jesus Christ, He's humble. Just like our Father. Hindi mayabang.
Verse 8, and you, tower of the flock, the stronghold of the daughter of Zion, to you shall it come, even the former dominion shall come, the kingdom of the daughter of Jerusalem. Bakit daughter of Zion? It's the stronghold of the daughter of Zion. Tayo na mga lame, tayo na mga outcast, tayo ang daughter of Zion. Kaya daughter, nation yon, or sama-sama na mga tao. Ang strength natin, ang comfort natin, galing kay Almighty Father. Now, verse 9, why do you cry aloud? Is there no king in your midst? Has your counselor perished? For pangs has seized you like a woman in labor. Tayo na mga anak ni Almighty Father, nakaka-experience tayo ng trials, sufferings, pains. At wala tayong matatakbuhan. Kaya nakalagay ito, why do you cry aloud? Is there no king in your midst? Has your counselor perished? For pangs have seized you like a woman in childbirth or labor. Pero, tinitiis natin. Di ba pag ang woman nag-labor, tinitiis niya yung pain, yung suffering. Dahil alam niya, in the long run, after niyang mga anak, there will be celebration. Ganon din tayo. Tinitiis natin. Kaya pa ba? Kaya pa ba natin tiisin? Dahil si Jesus ang nagsabi, di ba, na in this world, you'll face trials and tribulations. Ngayon dito, titiis natin. Bakit? Because we have faith in our Father. We have hope that someday, makakasama natin siya. Kaya tinitiis natin. Verse 10, be in pain and labor to bring forth, O daughter of Zion, like a woman in birth pangs. For now you shall go forth from the city, you shall dwell in the field, and to Babylon you shall go. Dito sa mundo na to, makaka-experience ka ng calamities, tragedies, pestilence. May mga tao na iba ang tingin sa atin, no? Bilang followers of Christ and Jesus and the Almighty Father. There you shall be delivered. At dahil doon, we will be delivered. There the Lord will redeem you from the hand of your enemies. Si Almighty Father, si Jesus Christ, isi-save niya tayo. Dahil sa dugo ni Jesus Christ, na-save tayo. Pinadala siya ni Almighty Father sa atin. Na-redeemed na tayo. We were saved because of Jesus Christ. Hindi na tayo hawak ng enemy. Wala nang control sa atin ng enemy. Death has no sting anymore. At hindi na tayo matatakot. Dahil yung tatay natin, protected niya tayo. Now also, many nations have gathered against you. Ngayon, maraming mga tao, o iba-ibang mga lugar, or grupo ng people, ang ayaw sa'yo. Who say, let her be defiled, and let our eye look upon Zion. May mga tao na they don't care about the followers of Christ. Disregard ang salita ni Almighty Father. Patuloy na gumagawa ng injustices dito sa mundo ang mga wicked people. Agawan ng agawan. Pero hindi tayo makikisali sa ganong mga gawain. Verse 12. Dahil yung mga wicked people na yon, hindi nila alam ang
isip ni Almighty Father sa verse 12, no? Verse 12, but they do not know the thoughts of the Lord, nor do they understand His counsel. For He will gather them like sheaves to the threshing floor. Ganun ang gagawin ni Almighty Father sa mga wicked people. Hindi nila alam ang isip ni Almighty Father. Tayo, alam natin ang isip ni Almighty Father dahil kaisa tayo ni Almighty Father. Sinave tayo ni Jesus Christ at inintroduce niyo tayo kay Almighty Father. At kilala na natin yung tatay natin. Kaya alam natin kung paano mag-isip yung tatay natin. Alam natin kung ano ang plano ni Almighty Father. Pero yung mga tao, na mga wicked people, na ayaw nilang makinig sa salita ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, hindi nila alam kung ano ang nasa isip ni Almighty Father. At hindi nila naiintindihan yung advice ni Almighty Father, yung instructions ni Almighty Father, hindi naiintindihan ng mga disobedient people. Dahil ang mga disobedient people, focus lang sila sa kanilang sarili. Nakafocus lang sila dito sa mundo na to. Ngayon, dahil nakafocus sila dito sa mundo na to, hindi nila naiintindihan yung sinasabi ni Almighty Father. Hindi nila naiintindihan ang mga recommendations ni Almighty Father, yung mga guidelines. Kung naiintindihan man nila, ayaw nilang sundin. So, ano ngayon ang gagawin sa kanila? For He will gather them like sheaves to the threshing floor. Sheaves, alam niyo pag nag-aani ng wheat at saka ng mga palay, di ba may mga stalks yun? So, isang ganun lang, isang ani, tapos isang bundle to. Isang bundle ng hay, no? Yung hay wala nang laman yon. Pero yung itong dinabanggit ko, sheaves, meron pa siyang laman, may wheat pa siya, meron pa siyang mga butil na mapapagkinabangan. For He will gather them like sheaves to the threshing floor. Anong gagawin pag nasa threshing floor ang mga sheaves? Ipinapagpag ng ganon para bumaba yung mga butil ng bigas or butil ng mga wheat. Ganon ang ginagawa. Ipapagpag. Pag pinagpag ni Almighty Father, ano mangyayari? Masasaktan yung mga tao. Durog ang mga tao. Magkakagula-gulanit, no? So, dito tayo sa last verse ng Micah chapter 4. Arise and thresh, O daughter of Zion. Sino kasama ni Almighty Father na mag-thresh? Kasama ni Jesus Christ? Sino yung army ni Jesus Christ? Tayo. Arise and thresh, O daughter of Zion, na nakalagay sa Book of Revelation, di ba? For I will make your horn iron, and I will make your hooves bronze. Bakit hooves? Kasi, pag hooves, di ba kabayo to? Army, ibig sabihin. At, may power. Kasi yung galing dun ang word na horsepower, di ba? So, powerful. Bibigyan tayo ni Almighty Father ng power. No? For I will make your horn iron. Power and strength ang ibibigay ni Almighty Father. You shall beat in pieces many peoples. I will consecrate their gain to the Lord, and their substance to the Lord of the earth. Nakalagay ito sa Book of Revelation, di ba? Basahin ulit natin, baka nakakalimutan na ninyo. Baka sabihin niyo, baka nag-imbento ako. Hindi ako nag-imbento, ha? Kaya nga meron tayong Bible.
I encourage you to read the Bible on your own. And ask the guidance of the Holy Spirit so that we may understand His words, the words of our Father, the words of Jesus Christ. Dahil ang words ni Jesus Christ and the Almighty Father, symbolic and at the same time, mga parables gumagamit si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Bakit? Para isik natin, hanapin natin, para makita ni Almighty Father na willing tayo to go the extra mile to know Him and to understand Him. So yung army ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ, mga followers of the Almighty Father and Jesus Christ, tayo ang army. Revelation chapter 19 verse 11, umpisahan natin. Now I saw heaven open, and behold a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True. And in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. May name na nakalagay sa kanya, pero walang nakakaalam kundi si Jesus lang kung anong name ang nakalagay sa kanya. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Kaya Word of God dahil si Jesus Christ ay Word became flesh. Diba? Prophecy yun, nakalagay. Kaya siya ay ang the Word of God, nakalagay sa kanya. His name is called the Word of God. Dahil nakikita naman natin o nababasa naman natin sa book of Genesis up to the book of Revelation, si Jesus Christ binabanggit, although iba-iba ang names, kaya nga Word of God, binabanggit siya ni Almighty Father. Verse 14, and the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean. Sino yung armies in heaven? Tayo to, clothed in fine linen, white and clean. Followed him on white horses. Kaya nga, di ba nabanggit, may hooves dito sa, I will make your hooves bronze. Verse 15, now out of his mouth goes a sharp sword, or sharp two-edged sword, and that with it he should strike the nations. Sword symbolizes words. Dahil sa pamamagitan lang ng salita, kaya na ni Jesus Christ na strike ang nations. He himself will rule them with a rod of iron. He himself treads like the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. So si Jesus Christ ang inutusan ni Almighty Father. Kasi He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Siya mismo ang dudurog. Siya ang inutusan ni Almighty Father. Si Jesus Christ. And He has on His robe and on His thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Yun ang name. Si Jesus Christ. Siya ang King of Kings and Lord of Lords. Di ba may mga king? Yung mga king na yon, may iisa pang king na siyang pinaka-king ng lahat ng mga kings. Kaya King of Kings, at may mga lords, maraming lords. Yung mga maraming lords na yun, may isa lang na lords, no? Kaya siya yung King of all kings, Lord of all lords. Si Jesus Christ. Kaya itinaas ni Almighty Father ang pangalan ni Jesus Christ, and the kingdom of Jesus Christ will never end. Dahil natuwa si Almighty Father because of the humbleness of Jesus Christ and His obedience to the Almighty Father, na kaya makukuha ni Almighty Father ang kanyang inheritance, yung treasure niya. Dahil si Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Ibinigay niya yung dugo, dumanak sa cross ng Calvary
para makuha ni Almighty Father ang kanyang inheritance. Ang inheritance ni Almighty Father, tayo. At ang inheritance natin, si Almighty Father. Yun ay ang ating birthright. Simula pa nung create tayo ni Almighty Father. Nung flames of fire pa lang tayo. Birthright na natin yun. Plano na ni Almighty Father. Na ibigay sa atin lahat-lahat. At para malaman ni Almighty Father kung sino ang makakapasa sa lahat ng mga flames of fire na ginawa niya, nandito tayo ngayon sa mundo. Dahil nung time ni nung fallen angel na si Lucifer, ginawa siya ni Almighty Father and all the angels, no? Pero naging arrogant, prideful. Ayaw na ni Almighty Father mangyari yon. Kaya ang ginawa ni Almighty Father, gumawa siya ng mundo, dito niya tayo inilagay. Tested in, kakalimutan ko, tested in fire, purified in silver, tested in gold. O tama, purified in silver, tested in gold. Kaya tayo nandito sa mundo na to. Yun nga lang, una pa lang nasabak ni Adan at saka ni Eva. Si Eva, nagkasala agad. Pero may pagkakataon tayo. No? May chance tayo. Ngayon, bumalik na tayo sa tatay natin. Ngayon pa lang. Araw-araw, nakakalungkot, maraming mga tao ang nagkakasakit. Maraming tao ang humihiwala yung kanilang soul sa kanilang body dahil nagde-deteriorate na ang kanilang mga body. Or may mga instances or events na kailangan na nilang humiwalay or kailangan ng humiwalay ng kanilang kaluluwa sa kanilang body at ginagawa ng Almighty Father. Ngayon hindi natin alam yung time frame natin dito sa mundo. Kaya ngayon bumalik na tayo sa tatay natin para makuha natin yung ating birthright. Karapatan natin yun. At walang makakapagnakaw sa atin nun. Kung dito man sa mundo yung mga mana ng mga minamana ninyo, yung mga minamana ninyo, no? May mga nagnanakaw, yung mga minamana ninyo nabubulok, yung mga minamana ninyo, mga nasisira. Kay Almighty Father, hindi. Yung inheritance natin. Lahat kung ano ang meron kay Almighty Father, sa atin yon. Birthright natin. Napakabait ng tatay natin. Willing siyang i-share ang kanyang riches and gloriousness sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya. At si Jesus Christ, willing din si Jesus Christ i-share ang kanyang pagro-rule sa kanyang kingdom that will never end. Kaya kung makikita natin, napapansin niyo ba na very giving si Almighty Father at saka si Jesus Christ. So, gagayahin natin. Gagayahin natin yung tatay natin. Gagayahin natin si Jesus Christ. Kaya nga pinadala ni Almighty Father si Jesus Christ sa atin. Para matuto tayo kung ano ang tamang gawin. Dahil naliligaw tayo eh. Nagkakandaloko-loko ang buhay natin. Kaya pinadala ni Almighty Father si Jesus Christ. Para makita natin kung yung example, yung ginawa ni Jesus Christ. Ano ba ang mga ginawa ni Jesus Christ? Lagi nating titignan. Matthew, Mark, Luke, John, nandoon yung mga ginawa ni Jesus Christ. At ano ang meron sa mga apostles? Yung testimony nila nung kasama nila si
Jesus Christ. Yung testimony, dala-dala nila. Kaya naipakalat ang salita ng Diyos. Kasi sa buhay mismo ng mga apostles, nakikita yung mga pagbabago at yung holiness and gloriousness of Jesus Christ. So pati na rin si Paul, di ba? Nung kiusapin siya ni Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo ang kumausap kay Paul. Alam naman natin yung kwento nun, di ba? Nung papunta siya ng Damascus, na bulag si Paul. At ano yung daladala ni Paul? Testimony. Walang daladalang kahit ano, hindi nakapag-aral ng kung ano man na. Kasi nung time na yon si Paul ay hindi niya na nakasama si Jesus Christ. Pero, ano ang binigay ni Jesus Christ sa kanya? Yung Holy Spirit. At nagpakita si Jesus sa kanya in a vision. Ngayon, yung mga apostles naman, nakasama nila si Jesus Christ. At nakita nila kung paano kumilos si Jesus Christ. Nakita nila kung paano magdesisyon si Jesus Christ. At yun ang daladala nila. Hindi natin kailangan pang mag-aral ng kung ano-ano para lang gayahin si Jesus Christ. Magbasa tayo ng Bible. Dahil ang si Jesus Christ kumakausap sa puso natin. Balikan na natin yung tatay natin. Humingi tayo ng tawad sa tatay natin. At makakalapit na tayo sa tatay natin. Dahil yung sacrificial lamb, yung burnt offerings, yung drink offerings, si Jesus Christ na ang sumakop. Wala tayong dapat dalhin, no? Or bayaran. Hindi kailangan magbayad. Ano lang ang gusto ni Almighty Father? Willingness. Willingness natin to obey our Father. At ang sabi ni Almighty Father kay Jesus Christ, sabi sa atin, di ba? This is my son, or he is my son, listen to him. Kaya kung ano ang sasabihin ni Jesus Christ, gagawin natin. Dahil yun ang ipinagutos ng tatay natin. And at the same time, dahil sa dugo ni Jesus Christ, kaya tayo masasave. Pinadali na ang lahat ng mga bagay. Pinadali na ni Almighty Father. Pinadali na ni Jesus Christ. Kaya yung focus natin, i-focus natin ang isip natin, ang puso natin kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Para hindi tayo maligaw. Hindi natin i-focus yung isip natin sa religion. Hindi natin i-focus yung isip natin sa mga taong namatay na dapat sambahin. Hindi. I-focus natin yung isip natin sa nabuhay. Sino ba yung nabuhay? Namatay at nabuhay. Si Jesus Christ. Namatay siya. After 3 days, nabuhay siya. Hindi natin i-focus yung isip natin sa mga tao na namatay tapos hindi nabulok. No? Patay pa rin yon. Kahit hindi siya nabulok, patay pa rin siya. Doon tayo sa nabuhay. Si Jesus Christ. Doon tayo sa ibinigay niya yung kanyang life for His friends. Kino-consider tayo ni Jesus Christ na mga friends niya. Yung tatay natin, mahal na mahal tayo. Hindi niya tayo iiwan. Hanggat may chance pa tayo, bumalik na tayo sa tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.